Kapag dumating ang araw na hindi ka na naghahabol, sobrang naaapektuhan ang ego ng babae. May isang bagay na bihirang sinasabi ng mga lalaki at mas bihirang tanggapin. Hindi ka hinahabol ng babae dahil mabait ka, hindi dahil loyal ka, hindi dahil handa kang gawin ang lahat para sa kanya. Sa totoo lang, maraming lalaking ganyan at sila pa ang laging naghihintay. Ang babae ay hindi natural na naa-attract sa lalaking sumusunod. Mas naa-attract siya sa lalaking hindi niya kayang basahin. At ang hindi kayang basahin ng ego ng babae, ang lalaking hindi nangangailangan ng approval niya. Tahimik lang, hindi nagyayabang, hindi rin nagyayabang sa katahimikan. Pero ramdam, at kapag naramdaman niya yon, may gumagalaw sa loob niya. Hindi attraction agad, kundi ego disturbance. At doon nagsisimula ang habulan. Balikan natin ang realidad. Ikaw yung lalaking. Nag-iisip kung anong sasabihin na nag-a-adjust na sa oras niya. Nag-aantay kahit walang kasiguraduhan. At habang ginagawa mo lahat yon, parang mas lalo siyang lumalayo. Mas lalo siyang nagiging kampante. Mas lalo siyang hindi nagmamadali. Masakit kasi pakiramdam mo parang, kung mas pinapakita ko ang halaga ko, bakit parang mas nawawala? At dito pumapasok ang masakit na katotohanan. Hindi kanya tinitake for granted dahil masama siyang tao. Ginagawa niya yon dahil pinayagan mo. Hindi sa salita, kundi sa energy ng paghabol. Kapag naramdaman ng babae na kahit anong gawin ko, nandyan pa rin siya. Hindi niya sinasadya, pero umaangat ang ego niya. At kapag umangat ang ego, bumababa ang desire. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, bakit ka ba talaga nahihirapan bumitaw? Bakit ka natatakot mawalan? Bakit ka na-stress kapag hindi siya nag-reply? Hindi dahil mahal mo siya ng sobra, kundi dahil may parte ng pagkatao mo na nakaangkla sa reaksyon niya. Attachment ito. Hindi pagmamahal. Attachment sa validation. Attachment sa pakiramdam na pinili. Attachment sa ideya na kapag gusto niya ako, sapat ako. At ramdam ito ng babae. Hindi mo man sabihin, pero ramdam niya kapag ang presensya niya ang bumubuo sa emosyon mo. At sa puntong yon, nagiging emotional provider ka, hindi masculine presence. Hindi niya kasalanan kung bakit bumababa ang respeto. Natural lang yon kapag ramdam niyang mas invested ka kaysa sa kanya. May isang tahimik na prinsipyo ang stoicism na napakalakas sa relasyon. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang mangontrol, kundi ang kakayahang hindi maapektuhan. Ang ego ng babae ay parang salamin. Kapag nakita niyang apektado ka, lumalaki siya. Kapag nakita niyang kalmado ka kahit wala siya, naguguluhan siya. At ang ego kapag naguluhan, gustong bumawi. Hindi dahil gusto kanya agad, kundi dahil gusto niyang ibalik ang balanse kung saan siya ang mas sigurado. At dito pumapasok ang tahimik na manipulation. Hindi ng babae kundi ng sarili mo. Hindi ito technique. Hindi ito strategy. Ito ay paraan rin ng pamumuhay. Una, hindi ka nagmamadali ipakita ang interest mo. Hindi ka cold. Hindi ka suplado. Pero hindi ka rin nagmamadali. May distansyang may respeto. May interest na may hangganan. At sa bawat araw na hindi mo siya ginagawang sentro ng mundo mo, unti-unting nararamdaman niya ang kakulangan. Ikalawa, may buhay ka kahit wala siya. Hindi mo ito sinasabi. Ipinapakita mo, may direksyon ka, may pinaghihirapan ka, may katahimikan ka na hindi niya kayang galawin. At kapag nakita ng babae na, hindi ako ang pinakaimportanting bagay sa buhay niya, hindi siya nagagalit, naiintriga siya. Ikatlo, hindi mo binubuhat ang ego niya, hindi ka palaging papuri, hindi ka palaging validation. Pinapansin mo ang ugali, hindi ang itsura. Pinapahalagahan mo ang asal, hindi ang attention. At dahil sanay siyang purihin, ang hindi pagpuri ang mas tumatatak. Ngayon, isang babala. Kapag nagsimula ng mag-shift ang energy, kapag siya na ang nag-iisip, kapag siya na ang nag-aabang, huwag mong ipagkamali ito sa tagumpay. Hindi mo siya dapat parusahan. Hindi mo siya dapat gawing laruan. Hindi mo siya dapat iparamdam na ngayon ikaw naman. Kapag ginawa mo yon, lumalabas ang insecurity mo at babagsak ulit ang respeto. Stoic reminder. Ang lalaking may tunay na kontrol ay hindi nagbabago ng asal dahil sa validation. Kapag nakuha mo ang antas na ito, may malaking pagbabago. Hindi ka natakot mawalan. Hindi ka natakot mapag-iwanan. Hindi ka natakot hindi piliin. At kabaligtaran ang nangyayari. Ang babae ang nagsisimulang magtanong. Ang babae ang nagiging conscious. Ang babae ang nag-a-adjust. Hindi dahil gusto mo siyang kontrolin, kundi dahil hindi ka na niya makontrol. At sa mundong puno ng lalaking nagmamakaawa ng pansin, ang lalaking tahimik na buo, ang pinaka nakakagulo ng ego. May isang sandali sa buhay ng lalaki na bihirang paghandaan.
Hindi yung sandaling iniwan ka, hindi yung sandaling hindi ka pinili, kundi yung sandaling siya na ang lumalapit. Doon nagkakamali ang karamihan. Akala nila ito na ang panalo. Akala nila ito na ang gantimpala. Akala nila oras na para bumawi. Pero para sa lalaking stoic, ito ang pinakadelikadong yugto. Dahil ang tanong ay hindi na, paano siya mauhulog? Ang tanong na ngayon ay, paano mo mapapanatili ang respeto kapag gumagalaw na ang ego niya? Balikan natin ang dati mong ikaw. Yung lalaking laging nauuna, laging nag-aabang, laging nag-a-adjust. At ngayong nagbago ang timpla. Siya na ang nagme-message, siya na ang nagtatanong, siya na ang nag-aalala. May dalawang emosyon ang sabay na papasok sa'yo. Una, ego boost. Sa wakas ako naman. Pangalawa, takot. Paano kung mawala ulit? At dahil sa takot na yan, maraming lalaki ang biglang nagbabago ng asal, biglang bumibilis, biglang bumabawi ng effort, biglang nagiging available palagi, at unti-unti, bumabalik sa dating ikaw. At kapag bumalik ka sa dating ikaw, bumabalik din ang dating dynamics. Ito ang punto kung saan kailangan mong maging brutal sa sarili mo. Tanungin mo ang sarili mo ng totoo. Gusto mo ba siyang maghabol? O gusto mo lang mapatunayan na kaya mo siyang paikutin? Magkaiba yon. Kapag ang kasiyahan mo ay galing sa ideya na, ako na ngayon ang may upper hand. Hindi ka na stoic. Ego mo na ang nagmamaneho. At tandaan mo ito. Ang ego ng babae ay hindi natatalo ng ego ng lalaki. Nagiging gulo lang yan. Ang tunay na lakas mo ay hindi sa pagkakaroon ng kapangyarihan, kundi sa kawalan ng pangangailangan na gamitin ito. May isang prinsipyo ang stoicism na napakahirap isabuhay. Manatili kang pareho kahit nagbago na ang mundo sa paligid mo. Kung kalmado ka noon, dapat kalmado ka pa rin ngayon. Kung buo ka noon kahit wala siya, dapat buo ka pa rin kahit nandyan na siya. Dahil ang babaeng humahabol ay hindi humahabol sa effort mo, humahabol siya sa state of being mo. At kapag nagbago ang state na yon, nararamdaman niya agad. Hindi sa isip, kundi sa emosyon. Ngayon ito ang pinakatahimik pero pinakamakapangyarihang bahagi. Una, huwag mong ipagdiwang ang paghabol niya. Hindi mo ito binabanggit. Hindi mo ito pinaparamdam. Hindi mo ito ginagamit laban sa kanya. Ang asal mo ay parang ganito lang. Ganito talaga ako, noon pa. At dahil doon, lalo siyang napapaisip. Ikalawa, hindi ka nagiging mas available, nagiging mas grounded ka. Hindi ka naglalaho, pero hindi ka rin biglang nandyan palagi. Pareho pa rin ang ritmo mo, pareho pa rin ang boundaries mo, pareho pa rin ang direksyon mo. At ang consistency na yan, ang pinaka nakakakiliti sa ego ng babae. Ikatlo, hindi mo siya tinataboy pero hindi mo rin siya hinahabol. Hinahayaan mo siyang lumapit sa bilis na kaya niya. At kung huminto siya, hindi ka tumatakbo palapit. Ito ang tahimik na mensahe. Hindi kita tinutulak, pero hindi rin kita kinakailangan. At walang mas nakakaistorbo sa ego ng babae, kundi ang lalaking hindi siya ginagawang sentro ng desisyon. May isang malaking babala dito. Kapag ang babae ay nagsimulang maghabol, minsan susubukan niyang subukan ka. Biglang magiging emotional, biglang magiging distant, biglang magbibigay ng mixed signals. Hindi dahil masama siya, kundi dahil gusto niyang malaman, magbabago ba siya kapag gumalaw ako? At dito ka susubukin ang buhay. Kapag bumalik ka sa paghabol, alam na niya ang sagot. Pero kapag nanatili kang kalmado, malinaw at buo, may mangyayari. Hindi drama, hindi confrontation. Paggalang, kapag napasa mo ang yugtong ito, may kakaibang katahimikan ang papasok sa buhay mo. Hindi ka na nasisindak kapag siya ay lumalapit. Hindi ka na nababalisa kapag siya ay umatras. Dahil alam mo na, hindi ko siya kinukuha para punan ng kulang sa akin. At dahil doon, mas nagiging ligtas ang babae sa presensya mo at baliktad sa inaakala ng karamihan. Ang babae ay mas nahuhulog kapag hindi siya kinakailangan para mabuo ka. Hindi siya naghahabol dahil natatalo siya. Naghahabol siya dahil nararamdaman niyang pantay kayo. Tandaan mo, ang lalaking buo ay hindi nagbabago ng asal kahit nagbago na ang atensyon. Kung may natutunan ka sa video na ito, comment mo sa baba. Tahimik pero malakas. Hindi para sa akin, kundi para ipaalala sa sarili mo na ang tunay na lakas ay hindi maingay,